the highlight of today's seminar, the sharing, the reflections, and talk of our invited resource speakers. And to introduce our first speaker, may I call on one of our TRED faculty, Mr. Richard Bana. A warm round of applause. Good morning. Good morning. It's my honor and privilege to present to you the speakers for today's seminar and to discuss about the theme, reflections on the scriptures of mercy, the study of the scriptures leads one back home. That will be the first topic for today. So let me now introduce to you the speaker. He was born to a Protestant family in Cebu City. His father was a preacher, while his mother was a diaconess in the church. The way and the siblings grew up actively serving in their church. After earning a bachelor's degree in theology, he served as a pastor for 15 years. For 15 years, he also became a distinguished preacher and the founding president of Pure Gospel of Jesus International Ministries. But as Pastor Noe pursued his studies and research, he became more and more convinced that the truths he sought were found not in his homegrown church but in the Catholic Church. Eventually, out of his honesty and sincerity to the God of the truth, he decided to leave his ministry and become a Catholic. Not surprisingly, his church mates, especially his family, became upset and did everything to dissuade him from converting. But on October 5, 2007, he was baptized and confirmed as a Roman Catholic by Bishop Joselito Cortez, Auxiliary Bishop of Cebu. After his conversion and baptism came his desert period. Estranged from his family and out of job, Brother Noel lived in a small hut, planting and selling vegetables to support himself. During this period of suffering, he discovered the beauty and biblical soundness of praying the Rosary. He also developed a deep relationship with the Blessed Virgin Mary, whom he spoke lengthily of during his talk and with much affection. This desert of suffering lasted for 2 years. Despite the initial rejection, he continued visiting and persuading family and friends with oral and written proofs that he has found the true church. In time, his entire family and several friends, including other pastors, decided to become Catholics too. At present, Brother Noe is the head of the Association of the Pastors and converted to the Roman Catholic Church in the Philippines, and he heads the evangelization ministry of the Oasis of Love, Cebu, where he is one of the elders. He has been invited by the Episcopal Commission on the Biblical Apostolate, or ECBA, to give talks about his conversion and has been helping in the distribution of the Bibles to the poor. My brothers and sisters, let us now welcome our dear Brother Noe C. Dora to reflect and to share us his inputs about the church. Salamat Sir Richard, Dr. Rico, and Sir Will. Sa ating lahat, magandang umaga po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Galing lang po sa Cebu, just arrived 1 a.m. this morning just to be here with you. Mayroon akong talk hapon sa mga converts pastor sa Cebu City for 2 days, explaining to them about the truth of the Catholic Church based on my personal conversion and teaching of the Church in accordance to the Holy Scripture. So, ngayon, nagpasalamat din ako sa opportunity na magkasama tayo ngayon bilang isang pastor noon for 15 years, ngunit Katoliko na ngayon. Sa YouTube, mayroong ano doon na pastor noon, Katoliko ngayon, no? Ma-search natin Noe Dora, paano nagiging Katoliko. So ngayon, mga brothers and sisters in the Lord, bilang isang hindi Katoliko, of course, napaka-negative, no? Ang aming pananaw, pagtingin sa mga Katoliko.
Dahil ang issue po na palagi naming inuulit-ulit ay hindi sinusunod sa Katoliko ang mga tinuturo sa Biblia. At saka itong mga issue na ito ay nag-convince ng maraming mga Katoliko. That's why in Metro Manila, we cannot deny that the non-Catholic is gaining their ground. At saka ngayon, inintay natin ang consequence, no, sa nangyari sa ating halalan. Dahil itong pangyayari, maganda naman ang ating President-elect dahil disciplinarian, but at the same time, it is the victory of the person who claimed appointed Son of God in the vow. Amen? And as a religious educators, it is our serious challenge we are facing for 6 years. Because of course, according to the news, nagamitin ang Ilocano niya from Davao to Malacanang. So gaining ground. And it is a serious challenge in our days. But we believe to the word, the promise of our Lord Jesus Christ, that even the gates of hell shall not overcome against my church. Matthew chapter 16 verse 18. Cannot overcome, but these false preachers in our days can distort the church founded by our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. But here, we offer our life. Kahit na kamatayan, handa ba natin tanggapin? Amen? Para sa katotohanan, parang, takot ang iba. Basta kamatayan na. So ngayon, as a pastor, brothers and sisters, of course, ang lagi namin ginagamit ang Biblia. No? At saka sa research, pagtingnan natin, lahat ng mga religious organization na nabuo sa Pilipinas, ang primary target is Catholic. Okay lang yung mga mainline Protestant denomination na nagiging member na sa ecumenical dahil mayroon na silang deep knowledge about our teaching. So, medyo makipagkaibigan sila sa atin. Pero itong mga bagong mga grupo, tulad sa ginawa kong grupo na Pure Gospel na ako ang founder at saka president, mayroon ng tanong, Brother Noy, bakit, pastor, noon ba, bakit sirain ninyo ang Katoliko? Ang sagot, kung hindi namin sirain, walang mapunta sa amin na magiging membro namin. So kailangan nahanap kami ng paraan, no? Dahil pag hindi namin yan gawin, sino na magiging members namin? No? Gawin namin ang paano kami mag-smile na para magiging attractive, no? As a preacher, we look at ourselves in the mirror, how to smile. Pero alam ko, sa mga Catholic educators, hindi yung ginagawa. That's why sometimes smile natin is not attractive but destructive. Dahil to condition the mind of the hearer is to give a beautiful smile. Ngunit, karamihan sa mga katikista natin, hindi sila natutuloy. Napaka-seryoso. That's why kung seryoso, hindi mag-absorb yung truth of the Bible. Because we are not conditioning the mind of the hearer. Our smile is very important. It opens the mind of the hearer so that the truth of the Bible will absorb to the total being of the person. Amen? Palakpakan natin ulit ng Panginoon. So of course, yung first realization ko in the year 2000, sinisira namin yung mga image. Dahil misunderstanding eh. The first issues between us and the Catholic is the holy images. Ngunit karamihan sa ating mga punong Catholic, hindi nila alam paano sagutin. Ang sinasabi ng Exodus chapter 20 verse 3 to 4, daw sa King James Version nagsabi, thou shalt not make any graven images that are in heaven above, under the heaven, or on the earth, or below the earth. Do not bow down yourself to them, nor worship them. For I, the Lord your God, is a jealous God, visiting the iniquity from the first to the fourth generation, but showing mercy and compassion to those who love me to the thousands of generations. Yun ang nakasulat. Yun ang memorize namin. Memorize namin yan lahat.
huwag gagawa ng mga larawan. Lahat ng mga hindi Katoliko memorize. Pero yung Exodus 25 na, pwede kayo gagawa ng mga imahin sa mga cherubim o mga angel, hindi namin tinuturo. Dahil pag ituro namin, baka magtanong yung Katoliko eh. Alam naman namin na hindi nagbasa yung karamihan sa Katoliko na Biblia. Oh. Pag mayroong baka mag-object. Sabi yung classmate ng pastor, huwag kayong mag-alala, pastor. Ilang porsyento lang sa Katoliko ang nagbasa ng Biblia. Ito naman, wala yung objection. Wala mag-object. Oh. Kung mayroong maglapit, after basahin ito sa isang pastor tulad sa akin, Exodus chapter 20. Kung mayroong isang Katoliko maglapit mo sa pastor, pwede ba yun ituloy sa chapter 25? Kahit isa wala. Dahil, hindi sila nagbasa. Paano namin, mayroon ba kaming preaching? Tayo ang totoong Katoliko. Hindi sila. Bakit? Anong sinabi sa Catechism? Number 2,653, memorize pa. Sabi ng Catechism, the Church forcefully and especially exhort all Christians to learn the surpassing knowledge of our Lord Jesus Christ by frequent reading of the sacred Scripture. Yun kami na-preaching. Let them remember, however, that in prayer we speak to God, but in reading the Bible, we listen to Him. Yun ang nakasaad sa Catechism. Pero, ginawa ba yun sa mga Katoliko? Tayong mga hindi Katoliko ang gumawa. So tayo ang original na Katoliko. Dahil tayo ang sumunod sa Catechism eh. Parang pinagalitan, mga Katoliko naman doon na Katoliko. And then sabi ni Pope Francis sa bagong labas, it is not for putting in a self, but for having it at hand. Kailangan nandyan sa kamay palagi. It is for reading often. It is for reading often every day, individually or by group, by family, husband and wife, children and parents. By night, especially on Sundays, in that way the family can move forward by the power, by the light and the power of the Word of God. Sino ngayon ang sumunod na palaging nandyan sa kamay? Sa sinasabi Santo Papa, mga Katoliko ba hindi? Tayo ang sumunod sa salita ng Santo Papa eh. Tayo ang original na Katoliko. Convince yung ano? Sino ngayon ang sumunod na palaging nakahawak na Biblia? Ito na nakasulat, it is not for putting in a sun, but rather having it at hand. Napakalinaw mga kapatid. Pero sino ngayon ang palaging mayroong Biblia sa kamay? Ang non-Catholic. So, tayo ang sumunod. Ano naman yung naginyagan ka after 1 week. Diba? Dahil malinaw sinabi ni Pope Francis, but for having it at hand, din ang preaching pa sa pastor, nakakaano eh. But for having it at hand, ito ang nakasulat. Ngayon, sinong may gawa? Sinong sumunod? Sabi yung mga Katoliko, sila? Hindi kami dahil wala ko nakikita ng Katoliko hawak-hawak ang Biblia. Pero ano bang realization ko, brothers and sisters? Ito ang first point na na-realize ko na every day we are reading the Bible, but we develop hatred against the mother of Jesus and the Son. Instead of developing a high respect to the mother of the Lord, but in every reading of the Scripture, always having it at hand, develop hatred against the mother of our Savior. So ngayon naisip ko, sino bang pipiliin ko? Itong mga Katoliko, 15% lang ang nalaman sa Biblia, o itong mga hindi Katoliko, 95% ang nalaman sa Biblia, ngunit walang respeto sa aking inay, o itong Katoliko, konti lang ang nalaman, ngunit mayroong paggalang at pagrespeto sa aking inay, sila ang pipiliin ko. Amen? What's the use of 1,000 memorized verses, but developing hatred against my mother and to the son? So ngayon naman, na-reverse naman ng mga pastor sa mga
Sige, balik na lang tayo sa Katoliko. Yun ang kwento kahapon, inulit-ulit ko. We are having the Bible always at hand. We read it every day. But we develop hatred against the mother of the Lord instead of developing high respect to the mother of our Savior. But the effect of daily reading the Bible, develop hatred against the mother of the Lord. Hindi nakasagot ng mga pastor, ang laking kasalanan natin. Dahil sabi ko naman, 1 hour, magsalita ako, please don't intervene. Dahil pag hindi mo sabihin sila, intervene. Objection! Ganyan sila eh. Pero pag Catholic group ang tanongin, may tanong ba? Any clarification? Any question? Dahil ang iniisip is snack naman. So, yun eh. Yung real system ko, of course, wala din sa isip ko na magiging isang Katoliko. Dahil, yung maliit pa, tinuturuan na to have devotion of Mama Mary is idolatry. To recognize Mama Mary highly is idolatry. So, it is planted in my mind, in my heart. Pag si Mama Mary na, ang daming objection. Kahapon, dahil 2 days ang usapan namin, ang daming objection kay Mama Mary in the morning. Pero sabi ko, yun ang problema eh. Pag si Mama Mary, ang daming objection. Hindi tayo makakain ng lunch. Magpalitan na natin ng topic. Si Judas Iscariote muna. Walang objection pag si Judas na. Nakakaduda eh. Maisip natin yung kasabihan na disinfeeder, plug together. Dahil pa si Judas, may objection? Wala. Pag si Mama Mary, objection! Objection! One by one lang, huwag naman kayo magpuros. Bakit kay Mama Mary halos kayong lahat mag-object? Diba? So yun. Bakit sinabi na, blessed are you among women? Yung realization ko doon. Bakit? Ano siya pinagpala? Bliss na bliss. O kung kayo ang inay ng mayor, diba? Bliss na bliss kayo. Kung kayo ang inay ng presidente, bliss na bliss kayo. Kung kayo ang inay ni Manny Pacman, bliss na bliss kayo. That's why si Mami D, hindi din siya mapulnagin. Sabi niya, dito ako magpakamatay sa Katoliko Garden. Bliss na bliss ako. Anak ko ang pambansang kamao. Ang problema lang nagiging born again. Bakit? Bliss Mama Mary. Kung bliss kayo, kung bliss ang isang babae na inay ng mayor, o dahil siya ang inay ng gobernador, o dahil siya ang inay ng pambansang kamao, mas bliss na bliss si Mama Mary dahil siya ang inay sa tagapagligtas sa buong sanlibutan. Amen? Kung bliss sila, mas pinaka-bliss si Mama Mary. Yun ang pinaninigan ko. So of course, hindi naman makasagot yung mga pastor dahil ako ang nakahawak sa microphone. Ito ang sikreto ha. Pag mayroong hindi Katoliko, daw gawin nila yun, i-disorder nila ang usapan. Huwag mo rin ibigay yung microphone. Sabihin ko lang, pastor, yung objection mo, mag-usap lang tayo after me. Dahil kahit na hindi mo masagot yung mga tanong niya, at least kayo lang dalawa. So, maraming tanong na misunderstanding about Mama Mary. Yun. Bakit? Inulit-ulit. Bakit ulit-ulit? Yun ang objection sa buong Pilipinas. Maraming nag-convert sa ibang reliyon dahil hindi nasagot. Bakit ulit-ulit ang prayer natin? Bakit ulit-ulit? Bawal yun sa Matthew chapter 6 verse 5 and 6 na vain repetitious prayer. Bawal yun. Pero ang sagot natin, si Jesus pa nag-praise siya na paulit-ulit? Ang sagot is, Matthew chapter 26 verse 44, and Jesus prayed again the 3rd time, saying the same words. According to this new translation of the Bible na bagong labas, sa Philippine Bible Society, ang sabi ng chapter 26 verse 24 ng Matthew, and Jesus prayed again the 3rd time, saying the same words. So, nakulit-ulit si Jesus. So kung ngayon,
kasalanan yung paulit-ulit. Ang muna nagkasala si Jesus para maguluhan yung pastor. Itong issue na pinanindigan ko, si Jesus ang pinakauna magiging may kasalanan. Then Jesus prayed again, the third time, saying the same words. Pero sa aming Bible, iniba namin. Saying the same thing. Para hindi medyo klaro ba? That's why, as educators, it is our duty to compare translation of the Bible. And gamitin natin yung pinaka-clear. Then, ang karamihan sa atin, isang translation ng ano. Pag tingnan mo yung ano, Ecclesiastes 5:7, till to the priest. Sa translation natin, sa amin, till to the messenger of God. Parang hindi klaro. Di mag-check kami agad. O bakit doon tayo mag-confess sa pare? Hindi yun nababasa sa Biblia. Sa aming Biblia. Pero sa Catholic translation, mababasa yan. Kailangan careful tayo sa complete translation. Piliin natin yung translation na klaro. Amen? Wala kayong natakot sa akin. O ngayon, bakit palagi natin tinatawag inay? Inay, pray for us sinners. Mama, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Kailangan maklear yun. Dahil tayo ay makinanay. Amen? Sa ating mga kahirapan, tinatawag natin nanay. Diba? Pag ang tao ay point of death na, ang palagi niyang iniisip nanay niya. Ngayon, ang mga hindi Katoliko, inaway si Mama Mary, hindi sila makaisip ng nanay, auntie ang na lang ang maisip. Diba? Because the first word na mapigkas natin is mama. That's why sa mga kahirapan natin, mama. Amen? That's why sa Katolikong simbahan tinutulog natin, natatawag tayo palagi sa mama. Dahil pag galit ang papa, doon tayo tatakbo sa mama. Okay? Ngayon sa amin wala kaming mama. Pag galit ang ating ama na nasa langit, wala kaming inay matakbuhan dahil inaway namin. So saan kami tatakbo? Sa ate tatakbo. Doon sa auntie na lang. Buti na lang kung may auntie. So that's why in the Catholic Church is very wonderful. In my discovery, I discovered that the Catholic Church is complete. Mayroong ama at mayroong ina. Sa amin, mayroong ama, walang ina. Hinanap pa namin ang aming inay, hindi pa namin nakita. Pero ang lapit lang pala sa inay, balik lang sa Katoliko, nandyan na naghintay ang ating inay na magkaroon. Bakit kami magsalita? Parang galit. Dahil wala kaming disiplina sa inay. Walang inay na disiplina sa amin. Inaway pa nga namin ang inay. Tingnan mo. Pero tingnan natin, kumplito pa rin. Dahil, bakit sa Katoliko nakita ko yung Eucharistia? Biblically speaking, dahil sa Eucharist ang napartik natin, true body and blood. Sa amin, simbolo lang. Pag magpa-communion ako noon, the symbol of the body of Christ. Magsabi yung communicant, amen. Inisip ko, mabubusog ba siya symbol ng kinain? At saka pag naubusan ng hostia, Skyflix ang hinano natin. Participant. Sa atin ang ito, ha? Skyflix. Skyflix ang pinakain. So yun, inisip-isip ko yan. Na sa amin, preaching lang at praise and worship. Jesus! Mahal ka namin! Mag-iyak-iyak pa. Ganyan pa. Welcome ka Lord! Welcome sa aming simbahan. Ganyan ang praise and worship dito. Ang mga members halos umiiyak na. Yes, yes. Pero Lord, kayo lang ang pwede makapasok. Hindi pwede dalhin mo ang inay mo. Ikaw lang yung welcome dito. In our church, only Jesus is welcome. His mother,
is waiting outside. Nakatingin, kailan ba matapos yung business? Magsabi si Jesus, Nay, itong simbahan na ito, maghintay kayo sa hindi ito katoliko. Hindi ko pwede makapasok. Pero next, pwede na kayo makapasok na yung katoliko ito eh. Alam niyo, sa amin, one day inayos namin mga tupon para iiyak nyo na magsama. Sa akin, tumatawa, hindi natin inayos ang sawing. One day pa, mayroon nagsalita-salita doon din. Mayroon, okay. Kung mayroon mag-upon, okay dyan, okay. Ngayon, sa mga parokya natin, ang pare hindi niya alam na hindi clear ang sound sa mga puro niya. Dahil hindi, wala naman siyang tayo uupo doon. Kailangan kung leader kayo, katikisa kayo, mayroong mag-testing. Upo kayo doon, okay? Hindi eh. Sa atin, wala. Hindi, nakatingin ang pare na kumilig, tumitingin na, hindi kumilig. Hindi clear eh. Sabi nila, bakit sa born again, pagsalita, tumatawa ka agad? Dahil, clear, inayos. At before pa, sa mga parokya natin, ang mga sound system natin, during Japanese War pa. Bago naman yung amplifier na. That's why hindi naintindihan. Magsabi yung pare, grabe, tinuro ko na lahat. Totoo yun. Ang lahat na turo, tayo ang nasa sa tama na mga aral. Ngunit ang sound ang hindi na tama. So, yung real system ko noon, alam nyo, magaling ako as pastor, yung mga minor issues ano ba? Bakit mag-insinso? Paganism yan. Wala yan sa Biblia. So, sabi mo, tama mo. So, ngayon, pag mga high mass bisa, mag-insinso ganyan. Pero, actually, brothers, nandiyan yun sa Bible. Matthew chapter 2, verse 11. They offered to Jesus incense and gold. Inulit-ulit yung pagbasa, pero hindi naiintindihan. Baka sound ang problema. And they offered him gold, incense, and myrrh. Nandyan yun sa, pero pagtanungin yung mga simple Catholic, saan sa Biblia? Bakit mag-insinso pa? Hindi ka agad makasama. Hindi ka agad makaintindi, cannot understand directly. Amen? So it is our duty as religious and theological to clear issues that are not clear in the homily. We will re-echo the homily of the Bible. Yes. Amen? And then, sutana. Bakit nakasutana? Saan yun sa Biblia? Sabi ng matanda doon si Bob, nanirita, yung every morning nagsamba. Saan yung sutana sa Biblia? May mababasa ba dyan? Ang sagot niya, Pastor, panahon pa sa digmaan ng hapon, nagsusutana na yung pari namin. Ibig sabihin, every morning siya nagsimba, hindi siya panangin nagbasa sa Biblia. Dahil hindi niya mapinpoint saan yung mga priestly nandiyan lang sa Exodus chapter 28 and chapter 29 and Exodus chapter 38 and chapter 39. Ano yung mga priestly sutana? Ngayon, sabi ni sa isang nona na taga-Usis, Katoliko, wala sa Biblia yung sutana. Mayroong TV program. Siya ngayon naka-Amerikana. Ang sagot natin, saan sa Biblia ang Amerikana? Sanong wala. Tinatake niya ang Katoliko dahil doon nakasutana. Saan yun sa Biblia ang sutana? Wala namang Katoliko sumasagot. Dahil magaling ba sa Biblia eh. Biblia ang sasagot. Tayo naman hindi tayo nag-object. Nandyan, sutana. Exodus chapter 28, 29. Exodus chapter 28, 29. Siya naka-Amerikana. Mas lalong wala sa Biblia. So, ito, sabi, di ba? Sa mga
highly academic sa ating institusyon. Pag tayo ang titingin sa mga hindi Katoliko, out of context. Pero ang out of context namin maraming nabinyagan. Diba? Yun ang pinaka-challenge natin. Ngayon, brothers and sisters, yung tinignan ko yung mga pangyayari niyan, I ask the Lord, because the last recourse is our conscience. Lord, ano ba rin talaga? Katoliko ba o Protestant? Of course, yung pagkatapos na-register ko ang aking samahan, doon ako sa Security Systems Commission, sabi ko, Lord, mayroon na akong samahan. Para nakipag-usap siya sa akin, sabi niya, sa iyo lang yan, hindi naman sa akin. Para akong malungkot. Hawak ko na yung certificate. I have already in new church, but in my conscience, I hear the voice of the Lord speaking that that's yours, not mine. And I remember in the Catechism of Catholic Church number 1776, it says that 1777 that the prudent man can hear God speaking in his conscience. Kung tayo ay akayin sa ibang reliyon, lalo na sa mga babae na mga single, bakit maraming Katoliko single na babae na pumunta sa ibang reliyon? Pag ang nangligaw sa kanila, mukhang artista na born again, kaya rin. Mukhang artista. Pagtingin niya sa makasama niya katekista, hindi mukhang artista. Artista yun. So, doon siya nadala. So, maraming mga non-family throughout the Philippines na, ang ganda sa school niya. Napakagandang school, Catholic school, ngunit naging lilit sa ibang reliyon. At ginawang kapital ang background niya. Yun ang amin na nasalubong during the dialogue sa buong Pilipinas Association of Pastors in the Philippines. So of course, by the grace of God, brothers and sisters, I made a very serious decision. Yung pinakaseryoso, ano ba mangyari sa akin? Binasa ko yung, wala mong pastor na ganyan Katoliko sa Pilipinas. Ano kaya mangyari sa akin? From year 2000, ang struggle ko yung seminyo. May mga panahon, gusto na akong Katoliko. Pero pag darating yung mga tulong galing sa Amerika, Lord, ito ko na rin, sayang ito. At sa amin, 10%. Bago mag-abulo yan, mag-preach mo ng pastor. Kung anong itanim mo, yun ang aanihin ayon sa Biblia. Sa Galatians chapter 6 verse 7, kung ang tinanim mo ay barya, hindi kayo mag-ani ng papel, barya rin. Ako ito rin na walang barya malagay. So, inisip-isip ko ang pinakamahirap. Tinignan ko yung aking simbahan, ang lahat na pira under my control. Ang bank account under my signature. Withdrawal. Ngayon magkatoliko ako. Maiwan ko na ito mga signature. Of course, pinakamahirap, brothers and sisters, in my conscience, na mas lalong nagbigat ang panawagan ng Holy Spirit to be converted to the Catholic Church. Dahil sinilang ako na hindi Katoliko, isang Protestante sa isang Protestante family. And I approach a priest sa Cebu. Na timing pa yung parit na na-approach ko, hindi naminiti. So tayong mga religious o dikita, kung mayroong mag-approach, smile mo ba? Wala mo yung bayad, di ba? So, sabi ko, Father, then hindi ko nalimutan, naka-long sleeve pa ako. Yung nag-upload sila nakahawak ng Biblia. Yun pala nagseryoso si Father there. Dahil ang isip pala niya, baka makipag-debate ito sa akin. Sana, para mag-meeting si Father, iniwan ko sana ang Bible na ninahawakan ko eh. Then pumunta ko sa isang simbahan sa Cebu. Pagkatapos ng misa, nagpulinayan ng mga parapiano. Ako naman, nagpulinayan, pinakalas ako eh. Ang pare, ang ganyan.
alam naman niya pa, na hindi rin talaga ako parokyano eh. At saka ang sa mukha pa lang, pastor na rin. Alam nyo, yung heart ko, parang mayroong magsabi, uwi, huwag yung ibargin mo sarili mo. Founder kayo sa samahan nyo. And there's also a voice that said, no, approach the priest. So I follow that voice in the deep of my heart to approach the priest. And there, sa alam niyo, anong sabi ko sa priest? Yung ako na pinagkala, sabi ng pare, anong concern? Sabi ko, Father, magpabinian sana ako. Sabi ng pare, ha? Ang laki mo na, hindi pa kakain na. sabi ko, Father, kung gusto mo malaman, bakit hindi ako nabinyagan, ay gusto ko sana i-share sa iyo. So, pumayag siya for 5 minutes only dahil may schedule siya next. So, tayo naman, pag ma-feel natin na yung soul na naglapit sa atin is searching, bigyan natin ng extension. But during 5 minutes of conversion, the priest understand and he allowed me to undergo catechism. And there I read the catechism of the Catholic Church. Halos ma-memorize ko na yung mga number sa catechism dahil sa aking kasayahan na at last I found the church, the Catholic Church, which I strongly believe 100% the church founded by our Lord Jesus Christ. So, after the catechism, for how many months, the priest recommend for baptism, and then confirmation. There, brothers and sisters, I was accepted, and persecution began. My own family persecuted me. Then, the community go to the court. If you cannot vacate the area, the church for 3 days, we will go to the court. So, first, round in the barangay. Then I present all the papers. The barangay captain says, Pastor, ipaglaban mo yan. Kayo ang may kayo ang founder, kayo ang may-ari. Sabi ko, Kapitan, hindi na ako interesado sa mga property. Iwan ko na lang ito. Dahil gusto kong makauwi sa simbahan. Totoo na itinayo ng Panginoon na walang gulo, ibigay ko yan sa kanila lahat. Of course, I surrender everything and I return to the Catholic Church empty. Walang pamilya for 2 years. Walang mga kaibigan. Of course, ang mga Katoliko naman ng mga kapitbahay, hindi maniwala. Dahil mga ako niya, pinaaral ko pastor. Para sa ang reaction sa mga kapitbahay, ang drama ni pastor nagdrama. Ang mga Katoliko sa Cebu, matagal niwala nagdrama daw. Drama ba yun? Wala na kayo kinakain. Tanghalian, breakfast, drama pa rin siya. Ay, drama yun. Maniwala na kami kung yung mga apo namin magpabalik niya sa Katoliko. Ang tagal, brothers and sisters. Mas maniwala pa yung next diocese kaysa Archdiocese of Cebu. Sa nangyari. Dahil doon ako nagturo ko ng Bible School sa Born Again. I'm a teacher sa aming Bible School. And then, ang daming kakilala kong pastor. Alam ng Katoliko, kung ako ang magsalita, basta makinig ang Katoliko, 2 oras, convert na. yun noon ang nangyari. But I surrender everything to God. My papa and mama is the first persecutor. But every time I attend the Eucharist, I beg the Lord for their conversion. When the hostia is in my mouth, I close my eyes, Lord, please touch the heart of my papa and mama. And my brothers and sisters, ang dalawa kong sister, pastora, nakapag-asawa ng pastor, times 2 na. Ang kuya ko, pastor, nakapag-asawa ng pastora. Ilan na sila? 6 plus my papa is 8 strong leaders. Pag magdibatihan na, hindi ako makano. Dahil, 8 persons sila. Magaling magdibati yung tatay ko. Ang ginawa ko, para makapuwet ako, bili ako ng mga malaking sipaw.
uwi ko sa bahay, pakakainin ko sila ng supaw at saka yung mga sudling sa kan para medyo matagal-tagal ba yung kan. Habang kumakain, doon ako magsalita. Pa! Kailangan irespeto ang nanay ni Jesus. Dahil hindi magiging kumplito ang kanyang kaligayahan hanggat hindi natin igalang ang kanyang inay. So gusto sila magsagot pero kumakain din ang supaw. Ganun pala yun. Tingin ko ubos ng supaw. Pa, uwi na ako. Pa! Tapos. Kailangan igalang. Dahil kung ako si Jesus, binastos mo ang aking inay. Kahit mayroon tayong right relationship, sabi mo pa, if we have right relationship to Jesus, secured na tayo, ligtas na tayo, makapasok na tayo sa kaharian ng Panginoon. Paano ko kayo papasukin? You love me, but you hate my mother. Pag-usapan muna natin, bago ko kayo papasukin, baka habulin niyo ang aking inay doon sa langit. Yun, alam niyo, brothers and sisters, nanindigan ako for 2 years. And at last, tumawag na aking inay, uwi kayo muli, nagulat ako. Dahil pag sila tawag, ay, saan na kayo, Katoliko? Yun ang boses niya. Nag-iba ang boses, saan kayo muli? Uwi. Alam niyo, nabigla ko pag uwi ko sa bahay. Ang inay ko, ang unang na sumalubong sa akin, sabi niya, alam mo, Nungi, naintindihan namin ang panindigan mo na to love Jesus is to respect His mother. And for the past 40 years, we are in the position of rejecting the mother of the Lord. And your papa and your sisters decided to embrace the Catholic faith because this is the only church that officially recognize the mother of the Lord. Yun ang salita ng aking nanay. Now we decided to embrace the Catholic Church because in our research, this is the only church that officially recognizes the mother of our Savior. And March 5, 2010, my family flocked to Santo Rosario Parish, Cebu City, and received the sacrament of baptism and confirmation. After that, my mama was sick, and then she goes with the Lord after receiving the sacrament. And at the deathbed, sabi ng aking inay, no, don't worry, ipagpatuloy mo yung misyon na ipaglaban mo ang integridad sa inay ng ating Panginoon. Because my papa and I, 40 years, sinira namin ang integridad ng Mama Mary. But kung ano man mangyari sa akin, I am excited to see the mother of the Savior in heaven. And the first time, my mama, the first time in our family na na-experience namin ang sacrament of anointing. Then we never experienced sacrament of anointing. And there I discovered again that the Catholic Church is the only church that has this sacrament for the dying person. Sa amin, wala. Sulok light kayo ng mga tayo. Sulok light kayo. Mamatay. At saka yung ako noon, when I was a pastor, no? I was a pastor before, pag yung mayroon nang nahihirap na huminga, magsabi yung apo, Pastor, si Lula, nahirapan na maghinga. Alam niyo anong sagot ko? Huwag kayo magproblema, ligtas na yan. Ngayon, yung mga members na malaki ang kapuloy, nahiya naman ako pag hindi magpunta sa ICU. Hindi pagpunta sa ICU, bawal man ang anointing dahil. Bakit mag-anointing pa? Ligtas na yan. Magtingin na lang sa isa't isa. Yung aking membro matanda, ganyan. Parang nag-isip yung libro, kung alam ko lang hindi ako sasama sa iyo kasi sulot na ito. At saka, wala na rin alaala sa patay. Dahil yung verse namin, Matthew 8:22. Pabayaan mo yung patay, mag-ibig sa kanilang patay.
Sabi ng isang pastor kahapon, bakit ang Katoliko? Magbigay-bigay, pahala ka sa patay, patay na yan. Sabi ko, pastor, nag-ready na ako para mag-uwi sa Manila. Kung sa'yo, walang halaga ang mga patay. Sige na lang, hintayin na lang natin. Aanihin mo yun pag kayo nang namatay. Dahil sabi ng Sirach chapter 9 verse 33, don't forget to be generous to the living and always remember to, don't forget to remember those who are dead. So huwag natin kalimutan na alalahanin yung mga sumagot ng buhay. So ngayon, dito na tumayo ako sa inyong harapan, hindi ko naman ma-share lahat ang mga dahilan bakit ako nagiging Katoliko. Maganda naman ito para imbitahin pa ako ninyo ulit. Maubos lahat, hindi na ninyo ako imbitahin. So, ngayon ito, ang dumami na kami after 2 years, napunod ang aking mga magulang, at saka mga kapatid, mga pastura. Ngayon, nag-ikot kami sa buong Pilipinas. Napunta na namin ang lahat ng mga sulok sa Pilipinas, Palawan, Basilan, Puno, lahat ng mga critical areas para lang hihingiin sa puso sa mga galit sa Katoliko na uuwi at irespeto ang inay ng ating Panginoon. Sabi namin, hindi naman kami nangusga. Hindi kami nagsabi na kayo hindi maligtas. But we are praying for your salvation. While in other group, they condemn us na hindi tayo maligtas. Sila daw ligtas na. Kayong ligtas doon na sa langit. Ngayon, dito pa sila sa baklaran So ngayon, ito ang aming samahan. Dumami kami ngayon. Almost 200 ministers from different denominations in the Philippines who already literally become church. That's why we have association of pastors converted to the Roman Catholic Church, incorporated ang aming spiritual director si Bishop Ted Bacani. Ngayon, mayroon kaming opisina dito sa Pasay City para itong mga naakay namin sa buong Luzon na hindi na mapunta sa Cebu. At saka kami naman, yung galing sa Palawan, madali na lang na malapit para mabigyan halaga o pansin ang mga kailangan sa mga bumalik sa simbahang Katoliko, ang simbahang itinayo ng ating Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and Holy Spirit. Lord, thank you sa gift of conversion. Sana, Panginoon, hindi lang ako o ang aking buong pamilya ang makauwi sa iyong simbahan. Alam namin ngayon, maraming galit sa iyong simbahan because of the wrong information. And Father, I offer my life to you para makaakay ng mga kaluluwa tulad sa ginawa namin sa noon kasama ang aking pamilya na ibrinuwas ang mga kumon Katolik para magalit sa simbahang Katoliko. Ngunit Lord, ang laki sa iyong awa sa amin. Binago mo ang aking puso, kinuha mo ang hatred against Mama Mary and the Saint at tinaniman mo ng pag-ibig at pagmamahal. Sana Lord, maawa kayo sa mga religious educator na relito ngayon. Bigyan pa itingin mo ang aming pananampalataya sa iyo, ang aming commitment. Handa namin i-offer ang aming buhay para sa katotohanan na maipakita namin sa iyo. Madala namin ang mga kaluluwa na kailangan madala sa hindi pa ang iyong muling pagbabalik. We beg your mercy upon the Philippines, the new elected president, na sana mamahalin mo ang iyong kawan, ang iyong simbahan, na hanggang ngayon ay nagdurusa maraming mga paghihirap dahil sa mga false preachers na ririto sa aming bansa. Ngunit, Father, kung ano man ang kaya namin, gawin namin. We will do our best and you will do the rest. Salamat po. Sana ipatuloy mo ang paghipo sa aming mga puso. At saka, loving Father, we commit these things to you with the intercession of Mama Mary
San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, and Santa Faustina, and all the saints in heaven, through Christ our Lord. Amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you very much, Brother Noe, for that very inspiring sharing. So, as religious educators, and as Brother mentioned, don't forget to smile. You might lead one back home. Tama po? Yes. So at this point, we're now open for questions to Brother. So if you have questions, you can approach the microphone both sides po. So, may question po ba kayo? Ayaw po kasi. Pwede po magpakilala muna eh. Good morning po, from Divine Light Academy, si Mr. Owena po. Brother, thank you po yung kayo po ang aming first speaker kasi I have questions regarding po talaga sa ating elected president. Di ba po ang kanya pong spiritual director is si Apolonio Kibuloy po, di ba? So I'm just wondering if yung pagiging marami siyang naging voters, maakit din niya doon sa pagiging ang leader niya po ay si Apolonio Kibuloy. Yung natatakot ko kung yung Catholic Church natin, ano po yun, maakay niya rin. Sa aking information, consider niya spiritual advisor ang Archbishop ng Davao, si Archbishop Pagyeso. Hindi natin maano na solo si Kibuloy dahil sa information na receive, si Mayor Rodrigo Duterte is visiting the Archbishop. So, as a president, kung noon, as a Mayor of Davao, ang spiritual advisor na si Kibuloy, mag-broad na rin ang mind yan because he is serving the different kinds of people in the Philippines. So we are praying na our elected president will be guided by God according to Jeremiah 3:15. Sabi ng Panginoon, I will give you leaders according to my own heart that will feed you with knowledge and understanding. So sana, si Mayor Duterte na hipuin sa Panginoon ang kanyang puso dahil naniwala tayo na pag hipuin sa Panginoon, mabago yun ang puso sa isang tao. Tulad sa nangyari sa amin. Sino naman ang mag-isip, kahit na ako, hindi ako mag-isip na magtayo ako ngayon sa harapan ninyo bilang isang anti-Catholic preacher. Pero pag-iipuin sa Panginoon, mayroon talagang mangyari. So, we will not worry. We will just continue our responsibility and duty as religious educator and be compassionate, no, to the flock. As 1 Peter 5 verse 7, verse 4 nagsabi na leading not as a king but as an example of flock, no? So we will not lord over them but as an example to the flock. So that's why ako naman bilang isang leader sa association of converted pastors, maraming problema and maraming mga pastors na mga pasaway, no, na mga convert pastors, no. Ang problema ko sa mga convert pastors, no, hindi naman karamihan pero yung mga biyudo na after sa kanilang testimony, of course, iiyak sila, no? Pag iiyak sila dahil sa conversion nila, pagkatapos ng testimony, maraming mag-hug. Akala nila na in-love sa kanila, hindi na in-love. Naawa. So that's why we will not worry, but we will trust the Lord na He will fulfill His promise that even the gates of the netherworld, according to Matthew chapter 16, verse 18, shall not overcome against my church. Amen? Amen. So next question. Sige. Before I will recognize our Muslim convert from Basilan, Brother Jericho Kabi, Muhammad before but now Jericho from Basilan Religion. So, bilang isang Muslim noon, hindi siya kumakain ng baboy, pero may mga panahon daw na masarap. Ang ginawa na niya, he pray over niya yung baboy na Lord, walang imposible sa iyo gawin ko itong baka. John from Kairos Group. My concern is that how you approach these pastors, how you go around and converting them. Second is,
what is the rate of conversion when you have or after the dialogue sort of? Thank you. Of course, the process as a Catholic, do not approach the person without lifting him first in the Eucharist. So, kung mayroon ko ng target na pastor, mga 7 months, you offer that pastor in the Eucharist. Lord, ang conversion, trabaho mo man ito. Conversion is the work of the Holy Spirit. So kung gamitin mo ako sa pastor na ito, maggawa kayo ng daan. So you offer him in the Eucharist, and then ako naman, I learned the Rosary. So every day I see the Rosary for the conversion of these pastors na tinatarget ko na. Pero huwag ninyong isabi ha, baka ma-alarma sila, no? I see the chaplet. I used to see the chaplet because the devotion of the Divine Mercy, madali lang nila maintindihan dahil it is about Jesus. So hindi ko muna tinuturo yung ibang mga devotion dahil marami silang objection. Ang tinuturo ko muna Divine Mercy, so madali nilang maintindihan. No? So, and then, you lift up them in the Eucharist for relatives mo or friends, and then you gawin mong intention sa pag-rosary mo for the conversion of your friends or relatives, and then sa chaplet mo, and then you talk to God in the explicit sacrament. Kung ano yung mga right term na gamitin natin, na tulad sa akin na very offensive, na magiging friendly na, gentle na, no? Then, you talk to the pastor, so nakita ko na pag ma-lift up mo siya, parang ang mag-una pag-ipo sa puso niya ang Holy Spirit. Na pagtingin niya sa mukha, pagtingin siya sa iyo, at hindi niya ma-feel yung hatred, ma-feel niya ang awa. Ang awa. No, mayroong mga pastor na galit sa akin. Pag makita ko yan, puputulin ko yung ano niya. Oh, puputulin po daw niya ang aking dila, no, tangpa. So, yung nakita niya ako, biglang nag-smile, kayo ba sa pastor mo? At saka that person also becomes converted to the Catholic Church. So, maraming mapangyayari ganyan. Tulad sa akin na galing sa Buanga na I am a Catholic faith defender for 10 years, but I abandoned the Catholic faith dahil sabi ng Leviticus, huwag kakain ng baboy. Bakit ang Katoliko kumain ng baboy? Sabi ko, hindi, ang Katoliko hindi kumakain ng baboy, litson ang kinakain. pero after sa joke ko, sinagot ko, pero yung issue na yan sa Leviticus na bawal kainin ang baboy, si Jesus mismo ang sumagot sa Mark chapter 7 verse 1 to 17 na hindi makadumi yung papasok, kundi yung lalabas galing sa puso. Dahil galing sa puso lalabas ang magalit, ang iba't ibang mga pag-isip, yun ang makadumi sa tao. Sa salita ni Jesus, ibig sabihin na malinis na ang mga pagkain. So hindi ako nagsalita, si Jesus mismo ang nagsalita. Sa Mark chapter 7 verse 1 to 15, yung sagot na yan, na ang dahilan, on the spot, sinabi niya, I will return to the Catholic Church. Mr. Ibi Covilan and the family, last April 16 and 17 in Zamboanga City, decided to return to the Catholic Church. Dahil maraming mga issue na hindi na-clear sa mga Katoliko. Our duty responsibility, i-clear natin yan. Bakit mamumuros? Dahil actions speak louder than words. Kung hindi mo masalita, ang pagniniwala mo, ang belief mo, do it by your action. Tulad sa mga lalaki na mahiya magligaw. So, pinakita nila sa action na mahal nila isang babae. So, mayroon tinatawag na mutual understanding. Nagiging magkasintahan sila. Not through words, but by action. Amen? Ngayon, nag-awayan na sila. Ang mutual understanding nagiging misunderstanding. So, actions speak louder than words. Tulad ng paglipad sa aeroplano, lalo na pag mayroong bagyo, pa! Mamumuros ka agad ang Katoliko. Pero ang mga hindi Katoliko, pag mag-turbulence, fasten your seatbelt for your safety. We are encountering turbulence. Ang Katoliko, pero ang hindi Katoliko, pag so, through your action, ma-identify mo ang tao. So, making the sign of the cross is identifying action. Ma-identify mo ang tao kung by his action. Bakit? Manok yan. Dahil kumakaykay. Okay? Dahil ugali sa manok na kumakaykay. Ngayon, marami kayong manok na inaalagaan. Mayroon kayong nakitang manok na hindi kumakaykay.
maraming papasok sa isip mo. Manok kumakaykay. Bakit ito hindi kumakaykay? Baka nag-born again din itong manok ito. Pati pala manok nag-born again. Okay. Ano to, Sir Jana? Nasagot ko ba yun? Nawala ako sa point. Wala na kayong tanong? Okay. Morning po, Brother. Thank you very much for ito po, okay, yeah, I'll speak in English. May request po kasi there's a request here na my sister to please do not speak in English because they cannot understand. So, Okay, yeah. okay, oh. Okay, I would like to, to share the power of the rosary kasi during high school days po, there was a fire in our town, Maubat, Quezon. Tapos yung the area where we called the Black Rosary, it was not being that devastated by fire. Hindi po na affected. It was not affected by fire. So the power of the Rosary. And then, I'm sharing this with my students, but how can I effectively encourage them, this young generation, to pray the Rosary? Because, Thank you very much. Sister, the rosary is very important. Tinatawag itong temptation prevention. Pag you always see the rosary, nakasakay ka ng aeroplano, barko at saka bus. Kung lalaki kayo, no, nandiyan na kayo sa mga 45, 50, yung wife mo, no, hindi na attractive ang katawan, distractive na. So, prone kayo sa temptation. Amen? Dahil noon ang wife mo, Coca-Cola body pa, ngayon beer body na, no? Frontline kayo sa temptation. So, anong gawin natin? Rosary. Dahil praying the rosary, ma-focus ang mind natin to the Lord ay ma-prevent tayo sa temptation. Hindi lang ito temptation prevention, tinatawag ito quarrel prevention. Kung sisirmonan kayo palagi ng asawa mo, pagpapasok na siya sa kwarto niyo, always pray agad kayo ng rosary. I believe in God. So hindi na siya makasirmon siya. Huwag kayong hihinto pag hindi siya inaantok. Ayaw siya. Oh. So, habang nag-rosary, tinignan mo siya. Oh, blessed are you among women. And then third, the rosary, hindi lang temptation prevention, hindi lang quarrel prevention, tinatawag dito chismis prevention. Yung magaling mag-chismis. Pag tingin mo pumasok na, rosary kayo kaagad. Hindi din makachismis, matakot din, baka makarma siya, mag-chismis yan, mayroon nag-rosary. So, third, benefit of the rosary, temptation prevention, and then quarrel prevention, and then ano pa? Chismis prevention. Amen? Saan ba yun sa Biblia? Nandiyan yun sa Biblia. The first joyful mystery, Luke chapter 1 verse 26. The second joyful mystery, Luke chapter 1 verse 39. The third joyful mystery, Luke chapter 2 verse 1 to 7. The fourth joyful mystery, Luke chapter 2 verse 21. The fifth joyful mystery, Luke chapter 2 verse 41. The first luminous mystery, the baptism of Jesus in the Jordan, Matthew chapter 3 verse 13 to 17. The second luminous mystery is the self-revelation of Jesus, the wedding of Cana, John chapter 2 verse 1 to 7. The third luminous mystery is the proclamation of the kingdom of God and the full conversion, Matthew chapter 4 verse 21 to 24. And the fourth luminous mystery is the transfiguration, Matthew chapter 17, Mark chapter 9, Luke chapter 9 verse 20 to 25. And the fifth luminous mystery is the institution of the Holy Eucharist, John chapter 6 verse 53 to 56, and 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 32, Matthew chapter 26 verse 26, Mark chapter 14 verse 22, Luke chapter 22 verse 19. Everything in the Holy Rosary is founded upon the written word of God. Maraming salamat. Thank you very much, Brother Louie. So, if you have some questions, clarifications, siguro yung approach na lang po eventually health break or lunch break. So at this point, may we call on our red chairperson and our lead president to give the award.
to Brother Louis C. Dora. So we will request once again, Brother Let me read the citation. The La Salle University College of Liberal Arts, Theology and Religious Education Department, in cooperation with the Religious Educators Association of the Philippines, awards this certificate of appreciation to Brother Noe C. Dora for his invaluable contribution as speaker in the Summer Institute on Sacred Scriptures 2016 with the theme, The Bible and the Extraordinary Jubilee Year of Mercy. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners. Given this 13th day of May 2016 at the Teresa Yuchenko Seminar Rooms 507 to 509, De La Salle University, Manila, Philippines. Signed, yours truly, and of course the Thread Chairperson, Dr. Rito V. Vargas.